uluhan sa mga lapas o mga parasig. Children's Ministries Department nagpahigayon og Southern Mindanao Mission-wide Children's Integrated Convention and Workshop sa tulungan sa Matutong View Academy, Akmunan, Tupi, South Cotabato. Unang church-operated academy sa Zamboanga Peninsula Mission. Opisyal nang giablihan sa komunidad. Inaugurasyon sa Adventist World Radio Sub-Studio sa Emmanuel Adventist Academy, Lopez Haina, gipanguluhan sa presidente sa Southwestern Philippine Union Conference ug kanhing presidente sa South Philippine Union Conference. Kini ug uban pang makaparasig nga mga balita dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. Gikan sa buhatan sa South Philippine Union Conference ug Hope Channel South Philippines. Kini ang MISPA Live News and Commentary. Mayong gudto mga kapaglaw. Among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga magahatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupud-an sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug sa Southeastern Philippine Union Mission. Karong adlaw igpapahulay petsi 1 sa bulan sa Hunyo tuig 2024. Among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabog sa kamatuoran ug nagdala og dakong paglaom uban sa puwersa sa katawhan sa Dios. Kaninyong kapaglaom Miguel Ayesha Dumancas. Kiniusab inyong kapaglaom Pastor John Mark Pumoy alang sa MISPA Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita. Grow and shine for Jesus. Mao kini ang gipadako atol sa Mission-wide Children's Integrated Convention and Workshop nga ginumalahan sa Southern Mindanao Mission Children's Ministries Department sa tulunghaan sa Matutong View Academy, Akmunan, Tupi, South Cotabato. Ang tibuok detalye igahatag ni kapaglaom Hanilyn Asoy. Training and teaching our children to look upon the things of nature to see how gracious our God, the Creator of them all. Ang Departamento sa Kabataan, kauban sa pagdumala ni Ma'am Mary Joy C. Mamak, ang ato ang Children's Ministries Director di sa atong kaumahan sa Southern Mindanao Mission nagpasiugda og SMM-wide Children's Integrated Convention and Workshop. Diri kini gihimo sa atong tulungaan sa Matutong View Academy, Akmunan, Tupi, South Cotabato. Nga dunay temang Grow and Shine for Jesus. The purpose of this is not just to give something for the children to do, especially for the summertime, nga tagaan sila og kanang aktibidades, but especially to develop them holistically, no, for the mental, physical, social, and spiritual good, preparing them as future leaders and also preparing them for heaven. Isip gini kanan, ako yung kalipay nga akong anak kabahin ni ining activity sa mission. Daghang nakatunan akong bata og na-expose pugid siya, nakabaton og daghang mga higala. In behalf sa mga facilitator, kami nagapasalamat nga nahimo kaming kabahin ni ining programa sa Children's Convention dinhi sa Matutong View Academy. Malipayon kami nga nakahimo niini pagtudlo sa makabataan may tungod sa mga nutritious nga mga pagkaon. I'm very happy na ako diri karon kay nakamet ko og new friends og naka-learn ko og new. Na-learn ako diri nga how can we be a light to the world, stand for the right, obtain wisdom and knowledge with God, and be a blessing to others. Knowledge and wisdom without God is useless, so we need to use our talents for His ministry. Be honest, even if others are not. Here's a pin of inspiration for the children. Growing isn't just about getting better or older. It's about becoming more like Jesus every day. That means being kind to others, sharing with those in need, and always being ready to forgive. When we do these things, we show the world how much Jesus loves us and how much Jesus He wants us to love each other.
Ingon pa sa theme song sa atong mga kabataan, each of us has gifts to share, showing others that we care, to let them know God is real, that's make that our mission seal. Kini si Kapaglaom Hanlin Asoy, reporting alang sa Mispa Live News and Commentaries. Dalaygo ni ana nga programa nga makatabang sa pagpatubo sa Kristohanong kinabuhi sa atong mga kabataan. Atong suportahan ang atong tinguha sa Iglesia Adventista nga kasangkap ang atong kabataan sa pagbalik sa ilang mga talento ngadto sa buhat sa Dios. Og tungod ni ana nga tinguha mga higala ang Zamboanga Peninsula Mission na ninguha gayon nga makabaton og tulong haang church-based. Ang pinakaunang academy ubos sa pagdumalang sa maong mission mo ang Diplahan Adventist Academy din opisyal na kining gibuksan. Si Kapaglaom Sandra Day Batubalunos magsaysay sa tibok nga detalye. Tungod sa pagtinabangay sa mga kaigsunan dinhi sa Diplahan Seventh-day Adventist Church, unang church-operated academy di ilalom sa Zamboanga Peninsula Mission, opisyal nang giabrihan. Tubag sa sinserong mga pag-ampo ang pagtukod niini nga tulonghaan alang sa mga kaigsuunan sa Diplahan Seventh-day Adventist Church diin sulod sa 18 ka tuig opisyal nang maabrihan ang dugayng handom ngadto sa komunidad. Plano sa iglesia nga ang iglesia sa Kauswagan mahimong masustain ang among membership, ma-develop ang among iglesia pinagi sa Christian education. So ang Council of Elders o ang school board naka-decide me despite sa kagamay sa funding nga among natigom, amo kining gi-maximize of utilization of funds kay para po di mi maulo sa mga sponsors nga naghatag sa ilang funding para sa Adventist Academy of Diplahan. So praise the Lord nga nakabaton kami og iglesia nga tungan din sa Diplahan. Kaniadto ang among challenges unsaon na mo paghuman kay wa mi kwarta. Pero nahuman mo gyud gumikas panalangin sa Ginoo. Ang dako na pong challenge na walk around, naggihan nyo na po ako mga school board members, ako mga membro sa iglesia nga dapat times 3 gid ang atong pagampo sa Ginoo nga hatagan tagdaghan nga endowment para ma-sustain nato ang atong tulungan nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Ang programa gisugdan sa usa ka pag-ila sa mga bisita gikan sa Southwestern Philippine Union Conference, ZPM administrators, mga school board, faculty and staff. Human nga gipadasigan sa SWPUC President Pastor Jerry Patalinghog ang mga kaigsuunan, gihimo ang usa ka pinasahi nga pagdidikar ug pag-ampo alang sa tanang mga school board officers and incorporators. This is actually a newly approved church-operated academy. So this is going to be the first sa tibuok nga Zamboanga Peninsula Mission. This is a great blessing to all the surrounding communities because this is a Christian learning institution nga ang ato nga mga bata ma-safety sila tungod kay labot nga siya usa ka pinasahi tungod kay ang iyahang anchorage is spirituality and this is a Christ-centered learning institution. Opisyal usab na gidawat ang mga legal na dokumento sa kasamtang Department of Education Region 9 Private School Coordinator Sir Lloyd Rodriguez aron legal na nga makadawat og estudyante ang tulunghaan. Og niining school year 2024-2025, formal nang giabrihan ang Adventist Academy of Diplahan Incorporated, pinaagi sa usa ka pag-ampo ni Pastor Dante Obos og usa ka buhat sa pagpahinungod sa ZPM administrators. The school should always give their best, especially the school personnel, to provide the quality of learning to our learners. As education partners, they have to equip with
the skills, the knowledge, and the necessary trainings for them to be able to provide that quality of education to our learners. Daw bunga sa mga sakripisyo o hingpit nga mga pag-ampo ang tulunghaan na tukod tumong nga mahimong panalangin sa nagapalibot. Sandra Day Batubalunos, alang sa MISPA. Live News and Commentary. Daghang salamat, Sandra. Dalaygo ng Diyos ni ana nga kalampusan. Tuod man ang ato nga mga tulungaan nga sakop sa iglesia. Kini natukod alang sa pagpadayon sa pag-uswag, pagmatuto sa ato nga mga kapatanunan. Aron usab sila magpadayon sa ilang Kristohanon nga pagkinabuhi. Anhita sa Habagatang Mindanao, inaugurasyon sa Adventist World Radio Sub-Studio sa Emmanuel Adventist Academy, Lupis Haina, gipanguluhan sa presidente sa Southwestern Philippine Union Conference ug kanhing presidente sa South Philippine Union Conference. Atong sutaon ang tibuok nga programa kauban si Kapaglaom Ney Lascunia, Kapaglaom Ney. Ang Emmanuel Adventist Academy sa Lupis Haina, Misamis Occidental nagsaulog sa usa ka mahinungdanon nga inaugurasyon sa Adventist World Radio Studio 2 ug formal nga gibuksan karong adlaw ika-25 sa Mayo 2024 adlawng igpapahulay. Ang kalihukan nagtimaan sa usa ka bag-ong yugto sa misyon sa tulunghaan sa paghatag og kalidad nga edukasyon ug espirituhanong pagtubo pinaagi sa advance nga mga kapanguhaan sa media. Ang seremonya sa inaugurasyon gitambungan sa mga bantugang bisita, lakip ang mga tagdumala sa tulunghaan, lokal nga opisyal ug mga representante gikan sa Adventist World Radio o AWR. Kami nga na-expose na gamay karon sa matawag natog broadcast ministry. Where did we get that? We got that of course, from the school. When we had a radio station in our college before, and the management has to utilize the potential talents of the young people, particularly the students, to broadcast whatever are to be broadcasted by the radio station. That's the same thing here with the AWR Studio 2. Is an opportunity for our young people to become future radio broadcasters and media people who will be bringing something that will bring some kind of noble things upon the community. The hearer, the target audience, the community and people at large. So muna'y rule sa atong AWR diri sa sulod sa Emmanuel Adventist Academy. Ang prinsipal nga si Jade Maestre mihatag o gibugaton sa kamahinungdanon sa paghiusa sa modernong teknolohiya uban sa tradisyonal nga mga mithi ug mipahayag sa pasalamat sa AWR alang sa ilang suporta o panag-uban. Usa sa mga benepisyo nga atong makuha gamit ang atong advanced technology diri sa atong studio mao nga atong mapaabot sa kinabag-ang katawan ang pulong sa Dios gamit ang lain-lain nga pamaagi sama sa Facebook, sa YouTube ug ingon man usab sa atog yung mismo radio station. Ang usapod ka benepisyo nga makuha sa atong mga estudyante nga ilang ma-practice ang ilang communication skills. Ang mga estudyante ug magtutudlo naghinam-hinam bahin sa mga oportunidad nga gidala sa AWR Sub-Studio 2. Ang studio dili lamang gamiton alang sa pagsibya apan alang usab sa pagbansay sa mga estudyante sa mga kahanas sa produksyon sa media ug komunikasyon. Kini nga inisyatiba na hiuyon sa pasalig sa Emmanuel Adventist Academy sa holistic nga edukasyon, pag-andam sa mga estudyante nga mahimong maayo nga mga individual nga andam nga maghimo usa ka positibo nga epekto sa kalibutan. Gikan dinhi sa Emmanuel Adventist Academy Lupis Haina, Misamis Occidental, kini si Ney Lascunia alang sa MISPA Live News and Commentary. Ang Diyos sa kanunay magapanalangin sa iyang mga kaanakan nga adunay dakong kasing-kasing sa pagtabang sa pagdusos sa iyang nga buhat. Daghang salamat kapaglaom Ney Lascunia. Ang Diyos magapanalangin kanunay Western Mindanao Conference.
Sa North Central Mindanao Conference, lahi usab nga pagbansay ang gihimo aron gihapon sa pagmatuto sa ato nga mga kabataan. Mao kini ang Children's Ministry Certification Level 2 diin kini gitambungan sa mga daghang magtutudlo. Ang maong programa nga gipahimaya sa Dios igahatag ni Edan Fuentes. Learn, live, and lead. Mao kini ang tema sa duha ka adlaw nga Leadership Certification Level 2 seminar ubos sa pagdumala sa Children's Ministries Department sa North Central Mindanao Conference sa pagpangulo ni Minister Spouse Miraflor Bacalares. Gikalipay gayud og dako sa mga magtutudlo sa kabataan sa atong iglesia sa ilahang natun-an nga mga estratehiya unsaon pagpalambo ug pagpadasig sa atong mga kabataan. Giauhag yun nga maghatag og pinasahi nga pagtagad aning atong mga kabataan kay dako kayo ni sila og kalambigitan sa paghuman sa pagsangyaw sa maayong balita. Leadership certification. This is a program in upgrading our Sabbath school teachers, our children's leaders, to make them equipped as they teach their children in the field, in their Sabbath school classes. They will be improved in handling children and in their dealings with children. They will be empowered in this kind of certification. So don't fail to send your children's leaders, your Sabbath school teachers, so that they will be upgraded. Because nowadays we have lots of challenges in the field, especially to our kids. And remember, we are preparing them for heaven. And we need to help each other, prepare them that they will be ready for the soon coming of our Lord Jesus Christ. Dako kayo siya nahatag nga kahibalo alang kanamo mga isip ginikanan o isip usab magtutudlo sa lower division o kini amo ang pagadadon sa among tagsa-tagsa ka mga district or churches where we represent nga duna day dakong kabag-uhan nga among mapahat sa among mga kabataan, pag-inspire kanila o nga mawala ang mga prejudice o uban pang mga pagtulunan nga among nabatnan diining maong whole duration of certification. I'm so grateful for the following counterparts that I have. From Northeastern Mindanao Mission, Ma'am Baal. From Western Mindanao Conference, Ma'am Bisin. From Zamboanga Peninsula Mission, Ma'am Asoy. And also Ma'am Marife Patalinghog from Southwestern Philippine Union Conference. And above all, our administrators from North Central Mindanao Conference for supporting us, most especially in our finances. They're so gracious and so generous to us. Jesus said, "Let the little children come to me. Do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." Kini si Edan Fuentes para sa MISPA Live News and Commentary. Nagbaya ang langit sa maong programa sa atong Children's Ministry. Daghang salamat kapag laomidan. Sa laing bahin, Mountain View College gipasidunggan isip top performing school sa nursing licensure examination sa tibuok Pilipinas. Sa usa ka importanteng okasyon, ang Mountain gikan sa maong tulungaan, lakip sila Dean Devani M. Bayeta, Dr. Mera A. Mercado, o Top 6 Achiever Daniel Ramonal Sena, bitambong sa session aron sa pagdawat sa resolusyon number 825-2024. Ang resolusyon lapad sa kinasingkasing nga pasalamat ug pag-ilas alang sa talagsaong akademikong kalampusan sa institusyon. Matud pa ni Dean Bayeta, gipanalanginan gayud kami sa Dios alang niining talagsaon nga kalampusan. Ang among kalampusan usa ka testamento sa dedikasyon o kakugi
sa among mga estudyante magtutudlo og kawani nga nagapadayon sa pagpaningkamot alang sa pagkamaayo. Ang MVC nagapaabot sa iyang kinasingkasing nga pasasalamat ngadto sa sangguniang panglungsod alang niini nga pag-ila nga nagapamatud og pag-usab sa ilang pagsalig sa academic excellence og serbisyo sa maong tulungaan. Ang institusyon nagapaabot sa pagpadayon sa ilang misyon uban sa grasya ug pagpanalangin sa kahimuan niini nga kalampusan. To God be the glory, Mountain View College, shine till Jesus comes. Mga higala, excited ka na ba sa Sabbath School Congress sa mga musunod nga semana? Sa pagbalik, atong makauban ang atong Sabbath School Director sa Southern Asia Pacific Division, Pastor Segundino Asoy. Ug atong pagahisgutan ang mga preparasyon o mga latest nga mga update sa atong gipaabot na Sabbath School Congress sa Mountain View College ug sa MISPA Commentary, mga kabataan gisangunan sa usa ka misyon. Angay ba nga ilakip ang mga kabataan sa pagwali? Unsay mga estratehiya sa modernong kapanahunan aron nga ang kabataan mahulma sa sakto nga dalan aron nga mahimong lig-on ang pundasyon sa katilingban ug sa pagtuong Kristohanon? Mga pangulo sa Children's Ministries, pinanguluhan ni Mrs. Marife Patalinghog, magabatbat niini. Kini ang uban pang mga balita atangi dinhilang sa MISPA Live News and Commentary. A study published in the Journal of the American Dietetic Association found that toddlers aged 12 months and older consumed a third of their daily calories from snacking between meals, with the snacks becoming less nutritious as the children got older. Dietary patterns low in fruits and veggies and high in sweets and saturated fats began to develop between the ages of 12 months and 24 months, and this pattern tended to be established by 24 months. That's a fact. But there's hope. Parents can establish the foundation for a healthy diet early in life when eating habits and preferences are being formed. Simple dietary changes, such as offering more nutritious snacks, can help prevent obesity and chronic disease in our children. So switch the gummy bear for blueberries and see them growing healthier and happier. Tanan mga kapaglaom sa kanunay nga suporta alang sa buhat sa atong nga media dinhi sa Hope Channel South Philippines. Mga igsuon, andam ka na ba sa umalabot nga Sabbath School Congress? Unsa man ang atong angay andamon alang sa maong katiguman? Si Pastor John Mark Pumoy kauban ang atong pinalangga nga Sabbath School Director sa tibuok kauman sa Southern Asia Pacific Division, Pastor Segundino Asoy, og atong paghisgutan ang mga latest update kabahin sa mga preparasyon sa atong iglesia alang niining dakong programa. Kapaglaom John Mark. Sabbath School, Children's Ministry ug Integrated Evangelism Lifestyle atong gikinahanglan nga mga bulaton sayron ta right from the source. Pastor Segundino Asoy. Maayong hapon sa tanan nga mga kaigsunan. Happy Sabbath ninyong tanan mga kaigsunan. Dalaygon kayong Ginoo gyud nga niya. Salamat pastor ha. Sa paghatag higayon nga makahatag ko sa Pastor, sa mga pangutana. Kunay mga pangutana. Ani ay mga pipila ka mga pangutana ang atong pangutano niining takna. Pila ka countries ang involved niining umalabot nga division-wide Sabbath School Children and NDREL Congress? Pastor John Mark, ang mga tumatambong gani 11 kanasod nga Adventist. 11 kanasod. Sa una 14 man unta to unya ang Pakistan, ang ang Bangladesh,
o ang Sri Lanka na wala naman sa tuwa. So unsi na lang kanasod. Mao na mo appeal sa tuwa. Dugang pastor, sa makanunayon nagahimo na kita nining regular nga Congress, Pastor Asoy. Unsa man ang katuyuan niini nga katiguman nga mga susama niini nga Congress nga atong pagahimuon? Of course, sa akong gikaingon kaganina, labi na gyud sa Sabbath School Department, naatay global total member involvement na ang atong mga leaders gikan sa General Conference kay makigsunan kining global TMI sa GC man gyud nga program, pero during Congress makita gyud mo live gyud mag-lecture ang mga writers sa mga libro nga naghimo ana, unya i-disseminate gyud sa makigsunan. Daghan gyud tag makuha igsoon sa Children's Ministry naa si Dr. Oratay, ang atong Children's Ministry Director sa GC, unya naa po ang atong mga Vice President sa GC, og naa po ang Executive Secretary si Dr. Ayrton Kohler, o si Jeffrey Mohan ang atong usas mga Vice President, o si Pastor Gerson Santos. So kining ato mga speakers, dako ginaghimuan kay naay mga lectures para sa mga pastors, naapot tay lectures para sa mga kaigsuonan. Daghang salamat, Pastor Asoy. Now, dugang pastor, alang sa kasayuran sa atong mga kaigsuonan nga malagtambong niini nga Congress, unsay angay nilang buhaton ug unsay mga kinahanglanon nga pagadadron, labi na gyud mga impormasyon o detalye mahitungod nga gikinahanglan nila aron usab sila mahibalo daan sa ilang pagtambong niini nga Congress. Of course, mga kaigsuonan, among gidasig gyud nga ayaw gyud mo adto sa MBC kun dili mo marehistro. Ang atong rehistro mga kaigsuonan 480 kana nagalangkob na sa atong insurance mga kaigsuonan. Unya atong mga balayranan, naatay kit, naatay program, naatay wristband, naatay pins, of course, mga ballpen, tanan nga mga kinahanglan igsuon. Ubay-ubay na siya unya atong mga balayranan, daghan man tagalastuhan makigsunan. So, gidasig ginako nga magparehistro gyud ta, tabang po nato na sa Congress igsuon kay dako gyud in taon atong galastuhan. Unya, ang makigsunan gidasig po namo nga magdala gyud og mga inyong mga utensils, labi na gyud makigsunan sa kanang mga banig, kana bang mga habol ninyo kaugalingon, unya naagyud mo yung mga balde. Unya gidasig po nato igsuon nga kun mahimo makadala mo atong folding bitaw nga bangko kay kulang gyud kaayo ang atong mga bangko. Nag-abang ni nami makigsuonan og balig more than 200,000 pesos nga pag-abang sa mga bangko, mga 3,000 na kapin, Pastor. Pero dili pa gyud nakaigo nga mga bangko. So ang atong makigsuonan gidasig nato nga magdala gyud mo sa inyong mga panginahanglan. Katong uban nga mag-tense, magdala gyud mo maayo nga tense kay pasig ulan-ulan ra ba gyud na makigsuonan. So mao nang atong pahinumdom sa atong mga kaigsuonan. O kung doon na pa'y dugang Pastor Asoy nga mga pahinumdom sa atong nga mga kaigsuonan nga karon na nagalantaw nini atong news, pwede ka makahimo sa paghatag sa mga dugang reminders. So, alang ka natong tanan. Makigsuonan mo duol mo number 1 sa inyo mga district pastors. Dayon ang mga district pastors, moduol mo sa inyong Sabbath School Directors, sa NDR IAL Directors, apil ang inyong Children's Ministry Directors, coordination ni makigsuonan. Dayon, sa dili pa moabot ang Congress, dapat ma-restore na makigsuon. So, naatay upat ka mga areas, Pastor, nga pre-registration area, katong wala pa gyud ma-restore. Naata dito sa Maramag, sa PCC, kang Brother Gordon Torres, dito sa Maramag, sa highway, naapunta dito sa Inigdayong saka nato dito sa katong palm trees, palm oil. Katong Inigdayong saka sa MBC, muliko ta dito gamay aron nga dili matraffic ang MBC. Dayon dito po sa CMM, Central Mindanao Mission, ang mga taga gawas sa nasod dito sa CMM, taga CPUC, taga NPUC mga kaigsuonan, mohapit gyud sa CMM. Unya ang taga ang NCMC, pwede naman mo dito sa palm tree. Unya ang uban dito po sa Balila makigsuonan. Para gyud na nga dili ta matraffic, unya makatabang ta igsuon nga organized gyud ang atong Congress makigsuonan aron dili ta magkayamukat makigsuonan. Daghang salamat Pastor Asoy sa mga impormasyon nga nagaandam kanato sa umalabot nga Congress. See you there mga kapaglaom. Daghang salamat sa mga update o kalinawan Pastor John Mark o Pastor Gindino Asoy. Sa pagpadayon, tubag sa pagampo pagmamatud-an duha ka 2 andanas nga simbahan pagasugdan. Ani ang report ni Kapaglaom Edan.
groundbreaking ceremony for a two-story Seventh-day Adventist Church building here at Quiet Hour Seventh-day Adventist Church, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. The children of the late Pastor Joel Pagunsan, who have been blessed tremendously by our living God, who now reside abroad, 4 of them in the US and 1 in Europe, have not forgotten their roots. They've promised to sponsor a new two-story church building that will transform the church that their father had seen built for God's people in Quiet Hour Church. Pastor June Pagunsan, one of the children of Pastor Joel, said, "We gather so that we can scatter. This is also to honor what his father had started. God will always provide. The church is the people of God." This time, gusto na ko i-recognize ang Pagunsan family og mga kaigsunan atong tabangan og ampo ang nagkauswag nga programa sa North Central Mindanao Conference. Gipakita ang ebidensya sa Dios nga gipangga ang kaigsunan dinhi sa Quiet Hour sa pagkaagi nga adunay bag-ong building nga ilang matagamtaman gikan sa tong kaigsuonan. Dili lamang sa Amerika, na sa Europe nga na kay kining mga anak ni Pastor Pagunsan nakatag sa nakalaing area din sa Estados Unidos o diri usab sa Europe. Bono, daghang salamat and God bless you. Padayon ni Pastor Galarpi ang kausa sa Adapt a Church, labi na sa mga kaigsunan nato nga dunay mga ginikanan og mga inigugma nga mitaliwan nga ilang hatagan og usa ka handumanan legacy by sponsoring an Adapt Church. Kini nga church i-adapt ni sa mga kabataan ni late Pastor Joel Pagunsan nga tuwa sa Estados Unidos ang iyang upat ka mga anak, ilalom sa pagdumala ni Pastor Jojo Pagunsan nga church pastor sa International Church dito sa Virginia o kauban ni Dr. Pearl nga naa diha sa Bacolod. Dako kay kog pasalamat una sa tanan sa Ginoo nga amo ang mga handom iyan ang gigrant sa moa pinagi sa mga pamilya sa Pagunsan. Busa ang amo lang handom nga kining among mga pangamuyo dili gyud mapakyas tungod kay ang Ginoo may among gisaligan sa tanan. Wa mi mahimo kun walay Ginoo. So thank you kayo sa mao nga pag amuma sa mao nga atong simbahan sa Quiet Hour nga diin natuloy gyud ang mao nga programa alang sa kayuhan sa iyang bulaton sa Ginoo. Hebrews 3:4. For every house is built by some, but the builder of everything is God. Kini si Eden Fuentes para sa MISPA Live News and Commentary. Mga kabataan, gisangunan sa usa ka misyon, angay bang ilakip ang mga kabataan sa pagwali? Unsabay mga estratehiya sa modernong kapanahunan aron nga mga kabataan mahulma sa saktong dalan, aron nga mahimong lig-ong pundasyon sa katilingban ug sa pagtuong Kristohanon? Sa Pangulo sa Children's Ministries, pinanguluhan ni Mrs. Marife Patalinghug alang sa MISPA Commentary. Happy Sabbath ka natong tanan and salamat Ayesha and Pastor John Mark Pomoy for sharing the news that you have gathered all around Mindanao. Mga kapaglaom diri sa atong MISPA Commentary, angay ba nga tuuhan nato ang kabataan sa modernong kapanahunan unsay mga pamaagi o estratehiya nga ang mga kabataan mahimong kabahin sa atong pag-ibanghilyo diha sa komunidad ug sa atong iglesia. Kini ang atong tagaan og pagtagad kauban ang mga lideres sa Children's Ministries Department from all over Southwestern Mindanao, Southwestern Philippine Union Conference. So, lain atong mga leaders sa Children's Ministries. We have Ma'am Marife Patalingho. Good afternoon, ma'am, and happy Sabbath. Yeah, good afternoon, Ma'am Charm, and to all our viewers. We are happy to be here in your studio. And ma'am, please do the honor of introducing our Children's Ministries Director from different missions. Okay, in my right side, Ma'am Bisin or Ma'am Victoria Bisin from Western Mindanao Conference. And from Northeastern Mindanao Mission, we have Ma'am Kenneth Baal, the wife of the President. And then we have Ma'am Glenn Lagunday from Central Mindanao Mission, also the wife of the President. And also Ma'am Joy Asoy, the wife of our
Sabbath school director there. Kumbaga, ma'am, this is really a battery of empowered women. Yes. Now, they are leading the children into becoming Christians and becoming missionaries into the different fields in our church. Yes. They are very young and they are very able to serve God. I like that. Makita ginato mga kapaglaom nga ang atong Children's Ministries Department nahimong kabahin nga dili lang I believe ma'am part siya sa total member involvement. That's true. Even the kids, even the children can really take part in doing the mission. Yeah, that's why we want to empower them in their young age. And as of now, last Thursday until today, and we have a recital this afternoon, and thank you being a part of, guiding our children to become more useful in the field. So, this program is called Kids on Mission, mga kapaglaom. Kids on Mission. Empowering on children. Say purpose ani nga ma'am? Is this like a seminar, a workshop, or it's a training and workshop that they will become a good storyteller, a good, they have the power to preach, and in their young age, they are very powerful now. Kumbaga, boosting their confidence. Yes, boosting their confidence. Empowering them. I like that, empowering One of our lecturers is Ma'am Charm and Ma'am Annabel Pueblo. Yeah, I'm so Pastor glad. Roxy. I am so glad to have joined with that team of people nga mag-train sa kabataan, no? Ma'am, I would like to ask this, the empowered women, because you said na we're training the kids to be part of this ministry. We're trying to let them see that they are partakers of the evangelism. Now, I'd like to ask the how, the process. Giunsa ninyo nga mahimong ang mga bata ma-feel nila nga, uy, appeal di ako. Ma'am Besen. Yes, ma'am. Thank you very much for that question. Good afternoon, everyone. And akong gipasalamatan ang tanan ang Ginoo for this privilege. For me, nahimong part or kabahin ang mga bata sa mission. Tungod kay sa pagkakaroon atong nakita nga ang pag-destroy sa kaaway, sa kinabuhi, bisag asa na lang agi. Dili na bitaw process nga ang sauna ang nakahibalo lang ing anak. Pero karon even the parents kinahanglan sila makabalo din. Karon imong nakita nga ang cellphone grabe daghan na kaayong maka-distract sa ilahang training sa mga bata. So pwede nga gamito nato ang mga bata to share the stories from the Bible. Kay daghan kairon nga nagtubo nga dagko na ilang mga edad gani gyud sila kadungog sa story ni Abraham, stories sa mga tao sa Bible. So ang mga bata ato silang gi-train pinaagi ana pag-share sa stories, mga lessons nga gikan sa mga stories, ang mga bata gid grabe kana yung tininuod sila mo share. I agree with you, ma'am. With the advancement of our technology and social media, ang madungog sa bata ang mga gossips, di ba? So, at least we have this program, an opportunity nga sila mas makadungog ug mas ma-form pa ilang attitude and character in God's way. Yes, ma'am. How about you, Ma'am Baal? What are your ways po in your own in Northeastern nga mahimong partakers sa mga bata sa evangelism? Good afternoon, everyone. Thank you for this opportunity nga ang ato nga mga kabataan ma-train sa Diyos nun nga mga pamaagi. Sa amua sa Northeastern Mindanao Mission, dagan miog ka ng mga kultura lahi-lahi. But taliwala ni ining tanan ang mga kabataan uban ang tibuok nga porsa ka iglesiyahan sa Northeastern Mindanao Mission. Daghan tag mga activities sa church nga ang ato nga mga kabataan pa-involve sila sa buhat sa Ginoo. Especially kani nga training ang ato nga mga ginikanan lipay kay sila nga at their very young age makita nila ilang mga anak nga magamit na sa buhat. I like that, ma'am, no? And I think it's also an avenue of kind of pulling our parents back to the church. Kasi sometimes, kung maghatag-tag part sa mga bata sa iglesia, they're also there. Or even sa mga schools, di ba? Naagyod ang mga ginikanan, madalag yun sa bata. Kung baga yung pa nila nga, ibiran yung bata, kay mo sunod ang ginikanan. Hasta lola. Hasta lola, lolo, di ba? And neighbors. Ma'am Glenn, on your part, Yes, good afternoon, Ma'am Charm, thank you. Mga kaisunan, usa sa mga
struggle gid sa atong iglesia ang atong mga kabataan, especially now nga sa kinibitawong generation nila nga they are more of technology. But in our mission, we are involving our children. Naa na tay mga children's fellowship in our church day, no? And then naghimo ta recently our Central Mindanao Mission, naghimo tag mga wali alang sa mga kabataan nga sila gyud nagdala. Sila doctrinal. And then we are so happy nga ang atong mga kabataan nakadalag mga hamiling kalag diha kang Kristo. And previously naadyoy family Ma'am Charm because ikaw na lang nako na yung sa kabata nga ga-involved dito sa ministry, and then ang mama natingala ang akong anak nagsige dali-dali og work. Mausa pay buhaton nako kay gusto ko magkadto sa church kay naay activity. Ang mama na invite nagsunod kay unsa man kita ginahimo nila dito, and naapil ang mama magbaptize. Praise the Lord. And last year the whole family were baptized, and they are now actively joining our church in Gibawi. That wonderful. That gives me goosebumps. How about sa imo, Ma'am? Yes, good afternoon, Ma'am Charm and the rest of us here. Good afternoon, Kapaglaom. I am so blessed to be a part of this department, Children's Ministries, because this is my line. Ug nakita gyud nako unsa di ay kadako ang involvement sa atong mga kabataan. There is a power of evangelism. And I believe, Ma'am Glenn, tungod kay nakita gyud nako ang mga bata na gyud sila kining karisma, naa sila energy to give what they have or unsa ang ilang naa sa ilahang kinabitang self. And dito sa Zamboanga Peninsula Mission, ang atong mga bata dito na involved. Especially, we have Children's Fellowship because our beloved mother here, Ma'am Merafi Patalinghog, is requiring us to have fellowship, Children's Fellowship. And I think every year, they are going to create at least 2 mga bata ang nagdala from morning until sunset, until kanang kuan gyud sa kanang hapon na kaayo usahay magabinan pa kay gusto ang mga bata mo express sa ilang nakatunan. Naay bata nga maghimo og wali sa iyang kaugalingon, and I really thank God for that. Kung ma-empower lang di ay sila, they have the potential, Ma'am Charm. I like that part you said, Ma'am, if they are just empowered and kumaga, they're just waiting actually. They are a promising star. When I'm not saying they're the star, pero I mean, they are really someone, or they're the people nga pwede gid nimo siya gamiton, precious diya sa part sa church. Ma'am, with this kind of setting that we have in Mindanao especially, how do you manage to let them be empowered also? Because they're leaders and they sometimes madrain man good ang mga leaders. They get tired. We get tired every single day, even if how much energy we have in ourselves. Pero we get tired and be drained. Yung sa po nimo sila nga, kumbaga, support and monitoring balance, nga masuportahan sila in their responsibilities sa ilang local missions. Okay, dinhi sa atong Southwestern Philippine Union Conference, we have a program for all leaders. We have certifications and also trainers training every now and then because they need it. And even to all our children's leaders in the local churches, we are really encouraging them to be a part in the certification and for the trainers training. So in that way, they will become, powerful ma-equip also. Sila. Ma-equip sila, and they are ready to also encourage other children nga mag-get involved in the mission of the church. And for this, pwede po i-integrate na to ang fun, no? Na sa certification and fun on bonding. Yeah, that's kay sometimes we need that. I don't know, it's sometimes for you guys, pero for me, it's like, it's an everyday thing that I have to cultivate that happiness in my heart nga, para mo padayon pa. Yeah, that's why, Ma'am Charm, every time we have schedules in like, for example, Western Mindanao, this coming July, all of us will be going there. In Northeastern, we are done. In Central Mindanao, except Zamboanga and Western. So we will be empowering our leaders. Nice kaayo na siya. Mga leaders, I knew you have
obstacles in your mission in training our kids. This can be maybe in the form of social social nga mga challenges, or maybe religion nga mga challenges, or maybe cultural differences. How did you appeal pa ang health? Challenge gina siya. So I'd like you to emphasize karon nga giunsa ninyo po yung pamaagi nga sila inyong ma-reach out even if kaning mga obstacles present sila. Ma'am Glenn, can we start from you? Yes, Ma'am Charm. In Central Mindanao Mission, kay naamantay mga Adventist Mission, especially for the Lumads, we have trained our MSA, our Ministerial Spouses Association. Ang mga asawa sa pastor, ato na silang gitudloan. They were certified. And then, pwede na po sila makahatag og mga lectures dito sa ato ang mga leaders diya sa iglesia, especially in our lower division. So, sila mismo, ang atong mga asawa sa pastor, sila ang nagabuhat dito sa distrito, aron nga ang atong mga kabataan, ang atong mga leaders sa mga kabataan madasig po. Kumbaga, they know exactly kung unsay mga need dito. Yes, what to do. So, sila ang right person, the grassroots. How about you, Ma'am Asoy? Sa Zamboanga Peninsula, Ma'am Charm, we have to develop coaches. So nakita gyud nako nga daghan kaayo ang ato ang mga batanon nga mahimong volunteers. You know, we need this, young people. Kay dili gyud ni mahimo sa mga katigwangan na. Like our age nga magluya-luya na ang tuhod, no? But young people, i-ignite good sila nga mahimo silang coaches, and they will be missionary volunteers to our young ones in our mission. Knowing ang imong area, ma'am, no, is more on Muslims. Yeah. So medyo challenging siya. Challenge. At the same time, opportunity. Yes, ma'am. Very, very big opportunity, Ma'am Charm. Thank you. How about you, Ma'am Besen? You mentioned kaganina health. How? Yes, kung sometimes na ay mga situation nga mo kalitlag sakit imong while traveling, naakay mga feel nga mga sakit-sakit, but in all aspects sa tanan gyud nga mga corner sa life nato is ang ato lang yung masaligan prayer lang gyud, mag-ampo din ang ato lang yung hinumduman pod nga i-maintain nga kung naatay faith, magsunod na manggod na nga happy ta. So, sayon, ingon sila, sayon nimo i-share ang happiness kung happy ka. I like that. Diba? Kaya di pwede makashare kung wala ka. O kung wala ka. So, mauna ang mag-una. So, kana siya, kung happy ka nga nagdala sa message paingon sa mga bata, ma-empower man gyud pug ka. So mabuhi ra ka, malabyan ra ang mga challenges. So kumbaga, ma'am, leaders should start equipping her or himself. And then parents, passing it to parents, sila pod mo. Kay sila man ang naa sa kabataan. Yes. Ma'am Baal, in your area, how is it? Daghan na din klase-klase nga kuan mga natives there. Opo, pero sa before pa na bifurcate, naagin may mga mountainous part. Sa pagkakaroon nga na bifurcate na Northeastern Mindanao Mission. Mga islanders na mutanan. Naami part sa island, sa Dinagat. So, more po ang mga ma-reach out. Pero sa pagkakaroon nga mga time, technically, kuha na sila kanang updated na. So, for us leaders, ang amo gyud nga mabuhat, aside nga nga to ang health, dapat po dato i-consider. Dili na to man maduphan ang tanan nga programa, ma'am. So, the same as with other missions nga ang amo mabuhat, first we have to train the ministerial spouses. Kay bisag asa nga district, pwede sila na kay ang ato nga mga leaders, amo po sila nga na-train, pero dili man po na sila din nga permanente. Every year, ma-elect sila. So, lahi na po nga mga trainings, lahi na po nga mga ideas. So, maskin pa sa mga ingon-ana nga mga kahigayunan, ang puwersa sa Ginoo, ang iyang empowerment through the Holy Spirit na agyod, no? So, dili po mi ka-empower sa mga kabataan kung wala po mi na-learn. So, kami mismo sa among kaugalingon, we need to study self-growth. Right? Para nga pakita po damo sa mga kabataan nga someday, they will be also leaders of the church.
And locally, ang ato nga mga teachers, ang ato nga mga ministerial spouses, they're working hand in hand together para matrain ang ato nga mga kabataan. Thank you so much, lovely ladies and empowered leaders. Ma'am, shortly, tell us about what will happen during Sabbath School Children's and IEL Congress. What do we expect, especially on Friday evening? Yeah. Ako gid mong ginaimbitar tanan ha. Ayaw gid ninyo i-miss ning atong Congress kay tulog ni ka department, children, Sabbath School and NDR IEL. And sa children's department, we have a separate we have breakout session and we have for leaders only. Yeah, for leaders only. And we will be empowering all our leaders with different speakers from the JER conference, from the division, and we will be introducing the new curriculum of the Sabbath School in the lower division, which is Alive in Jesus. Then there will be orientation of the new Vacation Bible School materials. And on Friday, the most exciting event in Mountain View College in this coming Congress, Friday evening, all the people who are in Mountain View College, they will experience the foretaste and the glimpse of heaven because all of us will be in white, including the Hope Channel, okay? Oh, mag-white. Everyone. All of us will be in white with our beautiful golden crown. Oh, at least some will be wearing their wings. Because it will be heaven at last. Amen. So we are looking forward on that everyone will participate. Those who cannot wear their whites, they cannot stay inside the church. They must also, magdala yun ay tag-white para naata sa church. Pagdala yun mo white mga kaigsuunan, pantalon o long sleeve, sanina, kung wala gani, gown, kanang bitang long baptismal gown. Ah, you mean murag lab para makaber, lab gown. Anything, basta nakaputi gyud. Alright, mga kapaglaw, magputi tang tanan Friday evening dito sa Mountain View College during Sabbath School, IEL, and Children's Ministers Congress. Shortly, why do I have to be convinced that this child who is preaching to me, matuwa na ko ang iyang istorya? Quickly, mag-start tani mo, Ma'am Besin. Yes, kaysa pagkakaroon, ang mga bata, part naman gyud sila sa ministry, so ato gyud silang tuuhan. Kay ang ila pong pagsulti, nakasiguro ta nga, giubanan pod sa Holy Spirit. Kay ang grace sa Ginoo karon naa na sa tanan. It's not a pattern sa tanan na pwede sa mga bata, pwede sa mga dagko, pwede sa mga hamtong sa tanan. Amen. Ma'am Baal. Ang ato nga mga kabataan, makita man nato nga ang ilahang skills, talents, they are empowered by the Holy Spirit. Daghan nga mga pamaagi nga ang ato nga mga katigulangan ma-convert sila pinagi sa ato nga mga kabataan. And it is also biblically founded ang ilang nga mga istorya. Mas honest ang ilang nga mga words, pure. I believe on that. Kesa sa korte, mas tuuhan ang statement sa bata. How about you, Ma'am Glenn? Yes, Ma'am Charm, diha ako mag-rely sa pure and honest ang mga bata. What they feel, what they see, tanan nga gibati nila, ipagawas nila. And you know, mga kaisunan, diha po sa Bible, nakit-an po ni Paul ang kadasig ni Young Timothy. He was very young but very zealous in bringing the gospel. Kay tungod, nga gibansay siya sa iyang lola o sa iyahang inahan nga si Eunice. So it's a matter of passing the passing the baton. The ministry sa mga kaisunan. Support kita sa atong mga kabataan, disciple our children. God bless everyone. Ma'am Joy. Yes, I believe that every child is a candidate for heaven. Unya kinira ba sila priority ni Jesus Christ? And we are to love our children. The influence must start at home. Unya, kung naa na ang influence sa mama ug papa, lisod na ang influence sa internet makasulod sa ilang kasing-kasing. Amen. That's why we believe on children. Foundation na siya. Yes. Salamat kaayo mga leaders sa atong children's ministries and more power. Gikan sa atong source of power, we should all be connected to that power. We hope to see you all, mga kaigsunan, mga kabataan, dito sa Mountain View College for that very interesting Congress that will happen next week na.
a week after next week, mga kapaglaom. So, countdown na, Ma'am Char. Yes, let's count down na no, para sa tong Congress, mga kabataan. And karon mga kapaglaom, let's hear from John Mark Pumoy and Ayesha Dumangkas alang sa dugang mga detalye diri sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Charm og Mama Refe patalinghog ni ana nga katinawan. Ang Dios sa kanunay magapanalangin sa atong departamento alang sa mga kabataan. Mga kapaglaom, usa sa atong tinguha sa media ministry ang pagmantala sa maayong balita og atong mahimaya ang Ginoo pinaagi sa pagkabig sa atong mga igsoon nga mahibalik sa tiilan sa Dios. Ani ay sugilanon sa usa ka amahan diin ang mga awit sa harana sa kabuntagon og mga sermon sa Hope Channel South Philippines naghatag kaniya og kahayag og paglaom alang sa hugot nga pagkupot sa iyang pagtuo gibiyaan ang trabaho tungod sa adlawng igpapahulay na sinati ang pagtamay og kabugaton sa kalibutan apan sa gihapon ang Dios sa langit wala siya gipasagdan. Aniya ang sugilano ni Joseph Dago dinhi lang sa Stories of Hope. Channel dako gay katabang sa mo dili lang ingon nga kanang makaingon ta nga sa atong kaugalingon nga nagdunay mo problema nga atong makaya pero labing tinod makapadasig gid ang channel nga no tungod sa mga kanta wale ako si Joseph Dago nagpuyo din sa Barangay Kabaksanan sakop kini sa Iligan City sa kini ka remote area medyo layo-layo gikan sa siyudad mga 18 kilometers gikan sa sentro sa siyudad sa Iligan. Ang internet dere pamagis internet dere na may mga balay nagpataod dere na apoy uban nga hulog-hulog piso muna ang among pamagis sa internet. Ang Hope Channel dako gay katabang sa mo dili lang ingon nga kanang makaingon ta nga sa atong kaugalingon nga nagdunay mo problema nga atong makaya pero labing tinod makapadasig gid ang channel nga no tungod sa mga kanta wale murag makuasim kaugalingon nga labi nagdo na kay problema pero meron katong kumbata gamay pa na eldest nako na si balik-balik ospital antod niabot nga sa punto nga ako po nagdaot kay nag-infection ko sa akong kidney gihatag nako usay makaingo nga ngano man pero nakabalik ko ang Ginoo naghatog guide sa akong kagalingon makaya na ko tungod kay ingon man Ginoo wala pagsulay ang bunang sa ginawi nga di nato kahi sigog tanaw Hope Channel labi na magkanta makaya na ko ni na ako ngiko sa Ginoo kay kung sa mo kada ko pagtuos Ginoo mo pa na ang kada pagsulay nga yatag sa Ginoo sa ko kanta gyud nga ganahan nako diha nga programa kanang maharana sa kumtagon mga kanta nga ma-relate sa kinabuhi ba gusto gyud ko sa kuan unta labi na ng kupti ang pagtuo daghan gyud ang kuan ako na magkuan gyud ako nga gusto ko nga kupta gyud ako ang pagtuo nga nasayod may go kini nga pagtuo nga ako nakuptan karon mo gini ang tinuod nga pagtuo nga balikan gyud sa Ginoo. Unang bisan pa man doon nagkalisod akong giampo sa Ginoo nga ako gini makaya ma-survive anto sa pagbalik nga musugat gyud ko. Gutom sa akong makaya diha ra magid ta mahimo dayon niabot sa punto nga gikan ko Cebu ni balhin ko dira sa Iligan na narbaho gyapon ko antod naundang gyapon ko kay nagkabikil mi sa manager kay di man naman sa musugot nga pasimbahon ko apabsino ko sa bando doon niya ambos punto nga niundang gigo kay uno na ko nga no magpabili man ko diha nga doon na mo ko Ginoo sa Ligan unang sa akong kabahin ako lang ilagad sa Ginoo akong kinabuhi ako panginabuhian karon sir kuan na lang kanang kagawon ko sa barangay mo lang na akong panginabuhi sir dayon kuan kanang nay magpa tahi og mga sapatos
ana lang akong panginabuhi ron. Programa sa Hope Channel nga akong natabang sa ako, labi na sa mga kanta, sa mga wali, matod pa sa wali, hantod ka na sa pamanta, mag-ani, kung gusto ta mag-atog langit, atong biyaan ang tanan. Ako lang igastorya sa mga parehan akong experience, ay mo kabala ka, bisag unsay no kalisod, dangop sa Ginoo tungod kay ang Ginoo ra gyud ang mutabang nato. Wala tay Ginoo, wa gyud tay mahimo. Gani atong hunahon sa atong kagalingon, atong kinabuhi, ang atong hangin giginhawa, matubig. Kung wala ang Ginoo nagprovide na, wa gyud tay mahimo sa atong kinabuhi. Dalaygon gyud kayo ang Ginoo, mga igsuon nga kitang tanan mag-alagad sa Ginoo. Akong pagpasalamat dako sa Hope Channel nga bisan pa man sa higayon gatagan kong interview kay kining akong kasinatian basin pa man makahatag ni akadasigon usab sa akong susama nga panga-experience usab. Daghang salamat niyanang mga sugilanon. Ang kahitasan na himaya gayud sa maong kahimuan sa atong media ministry. To God be the glory. Mga higala, kumusta man ang imong simana? Wala ba nimo nabati ang panahon nga haskang inita? Tungod kay ang ulan, mitunga na. Apan unsa na pod kaha ang atong angay andamon sa sunod nga semana, ania si kapaglaom siya rin alang sa Miss Panahon. Ati sa laing-laing lugar mga kapaglaom, ikaw ba nalipay or naguol? O ang uban na panalanginan sa pagulan o nakaingon, dalaygon ang Diyos. During the press release of DOST Pag-asa S&T Media Service Center dito sa Quezon City last May 29, 2024, they said that the recent weather events, including scattered rain showers, frequent thunderstorms, the passage of Typhoon Aghon, and the southwest monsoon or Habagat have brought significant rain to the western sections of Luzon and Visayas, marking the start of the rainy season in the Philippines. Additionally, there is a high chance of La Nina conditions developing by July to September, which could lead to above normal rainfall towards the end of the year. However, there may also be periods without rain known as monsoon breaks lasting a few days or weeks. Busa atong sutaon na ang atong weather outlook for June 28, 2024. Ulan ba kaha og init ang atong coming week? Magasugod ang atong simana dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro with mostly cloudy with a thunderstorm. In the afternoon nga panahon ug adunay 70% nga tsansa sa pag-ulan. Sa Lunes, mostly cloudy with a couple of thunderstorms in the afternoon gihapon ang panahon ug adunay thunder shower in the evening. Clouds breaking and warm sa kagabion. Periods of clouds and sunshine with a thunderstorm in parts of the area in the afternoon ang atong panahon sa Martes with very high maximum UV mga kapaglaom. Ug sa Miyerkules, mostly cloudy with a thunderstorm in parts of the area in the afternoon ug a thick cloud cover with a couple of thunderstorm pagabot sa Huwebes. Rather cloudy usab with a couple of thunderstorm especially late in the day sa adlaw nga Biyernes, o cloudy in the morning with a couple of thunderstorms, then intervals of cloud and sunshine in the afternoon sa adlaw nga Sabado. Sunset on Friday will be at 5:58 and Saturday at 5:59. Atong pahinumdom mga kapaglaom sa kanuna ay please keep updated sa atong weather advisory kalabot sa atong mga panahon sa inyong mga telebisyon, radio or any social media platforms.
Mga kapaglaom, have you thought about why does land heat and cool faster than water? Well, here's one fact for you. Land heats and cools faster than water primarily due to its lower specific heat capacity, meaning it requires less energy to change temperature. Additionally, land has lower thermal conductivity, causing heat to stay near the surface, and it doesn't benefit from the mixing and movement that water does, which helps distribute heat evenly. Water also absorbs more sunlight due to its lower reflectivity, further contributing to its lower temperature changes. These factors make land more responsive to temperature changes compared to water. Hugot panahon na pud kita, mga kapaglaom. Ingon pa sa Cebuano nga hugot line, kung duwaan man gani ko nimo, siguraduha nga mudaog ka, kay kung mapildi ka, amping na lang kay andam na kung kalimtan ka. Busa dili gyud mga yung magdula-dula, mga kapaglamno, kay basin unya tanan na ang mubiya nimo. Kini inyong Miss Panahon, Shireen K. Baslot, till we meet again, diri lang sa Miss Panahon. Daghang salamat kabaong weather update kapaglaom Shireen. Og sa ato nga mga news nga nakalap karon Pastor Pumoy, no, dagan ubay-ubay kita og mga nakalap nga news sa about sa atohang mga kabataan sa ilahang spiritual growth sa inyo Pastor Pumoy, sa inyong panimalay. Unsa may mga activities nga imong ginapabuhat sa imong mga anak para mag-grow sila spiritually? Aside sa family worship ay siya, no, amo usab silang gina-encourage nga sa mga ginawian nga Kristohanon, pagtabang sa uban, ang pag-share sa mga butang nga naa kanila, kini usab makatabang sa pagpauswag o pagpalambo sa ilahang pagtubo. Yes, agree kita dana no nga kanang need jud kaayo nga atog yung ma-train ang atong mga kabatanan. I think that is one also mission sa gipahigayon nato nga kids on mission this week. So ang mga bata atong makita no nga sila gyud ang nagdala, sila ang gawali, sila ang gakanta. This is because isa pud sa ang atong kanang goal sa atong church no nga atog yung matabangan ang atong mga kabataan. Di ba Kuya John Mark? Yes, Shireen, tinuod na. Gani si Jesucristo nagahatag og higong pagtagad alang sa mga kabataan. Sayang panahon nga siya dinhi sa yuta, iya usab na hatagan og importansya kini nagpamatuod nga ang mga kabataan adunay dakong kalambigitan sa buhat na atong ginahimo alang sa atong Ginoo. Yes, og tinuod ka na no Kuya John Mark, and of course Ayesha. And kabalo ko nga ang atong mga kapaglawom nga nagdana ko excited na nga moadto sa Mountain View College para sa ato ang SSGY do nga Sabbath School. Kuya, moadto ka for sure. Sure, moadto po ko. Kabalo ko nga excited na po nung duha ni Ayesha nga moadto. Yes, and the rest of the team nato sa Mispa Live News and Commentary, of course, they will be joining also there. Moadto na sila 1 week. So dito ta mga kapaglawom no, Sabado pa lang next Saturday og pakana yung Sabado for the week of the Sabbath School. So tatanan mga kapaglawom nga nagtanaw karon, magkita-kita ta dito sa Mountain View College. Ug mao kadto ang atong nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nakalain-laing mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsoon, Pastor J. Mark Pumoy. Sugilanon nga makahatag ka nato og kadasig og kaligon sa atong Ginoo. Kinang inyong kapaglaom, Miguel Ayesha Dumancas. Sa kanunay nagahinaot nga ang mga pulong sa gugma matag ibabaw sa matag usa kanato. Ang Ginoo magauban kanimo og kanako samtang kita magapadayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga pulianan. Kinyong kapaglaom, Shireen Gay Baslot. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us fills us with love and joy in year 2024. Watch over you and me till we meet again. Here on Mispa Live News and Commentary.